Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Para malaman ninyo na kami ay totoo sa aming ginawa ngayong araw na to. Actually ito, sabi ko nga ulitin-ulit kanina, sabi ko, suporta lang namin ito sa ginagawang cleansing ng ating SILG at ng aming PNP. Ngayon, kung meron sa amin isa dito at mag-positive, outright, tanggal sa posisyon yan at ibisigahan po natin yan. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Planong babagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo nga ba ito mga kabanat? Ating alamin. Pero bago ang lahat sa channel na ito, Okay guys, sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kachika. Umuugo ngayon ang mga balita na di umano'y may kinakasang destabilization plan ng AFP laban sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ilan sa mga nakikitang dahilan di umano ng ating mga kababayan at ilang organisasyon ay ang panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos na magbitiw na sa pwesto ang mga general at colonel ng PNP na sangkot sa iligal na droga. Pangalawa ay ang pagpapalit ng general ng AFP sa katauhan ni Andres Centino at General Vicente Bacaro. At ang pangatlo ay ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kontrobersyal na Secretary of Department of Justice na si Jesus Crispin Boying Rimulya. Bunsod na rin ang pagkakatanggal ni dating Bucor Chief General Bantag sa Bucor. Samantala, may mga nagsasabi naman na napakababa ng mga dahilan na ito para magsagawa ng destabilization plan at para pabagsakin ang ating kasalukuyang Pangulo. Sa kabila nito, nagpahayag naman ang pulisya. Bagamat hindi nila isinasantabi ang mga kumakalat na balitang ito, nagpaalala sila sa publiko na huwag maniniwala sa mga lumalabas sa social media. Kung hindi ito galing sa mga legit sources, ano na ang masasabi nyo mga kababayan? Samantala, sa iba pang balita, may matinding laman ang sulat na ito ng mga innocent PNP third level officer kasi hinihiling nila na ang kusang loob na pagbaba sa pwesto ni PNP Chief General Rodolfo Azorin Jr. Punto nila, nangyari ang pagkakakumpiska sa pinag-uusapang 990 kilos ng shabu sa Tondo sa panahon na siyang Chief PNP. Nakalad ka rin daw ang kahihiyan ng buong organisasyon sa panawagan ng courtesy resignation sa mga colonels at general ng PNP. Noong mawala na daw ang tiwala ng Pangulo sa PNP, dapat daw na bumaba na lamang sa pwesto si General Azorin Jr. Bilang malaking sakripisyo sa organisasyon, nakasaad pa sa sulat na dapat huwag silang idamay sa sinasabing kapalpakan at kapabayaan sa pamumuno. Ipaubayan na lang dapat daw ni General Azorin sa isang opisyal na may alam sa administrasyon at intelligent operation ng pamumuno sa pangbansa. Hinamon ng mga ito si General Azorin dahil sa buhay ang kanyang tagline na Life is Beautiful sa pamamagitan ng kanyang pagbaba sa pwesto. Kaya ang tanong natin, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari itong ganito? Alam nyo, bilang background lang ako bago natin ituloy ito. Hindi ko, sabi ko sa inyo kahapon, ilang araw pag-uusapan ito. Kasi dati wala nito eh. Destabilization, kudita yan eh. Alam yung destabilization, pagtatangka, napabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Yan ang purpose ng destabilization. Ibig sabihin, merong hindi masaya sa kanin ng militar at pulis ngayon, pero sila may nagdi-deny. By the way, nag-deny na po ang militar at pulis, hindi raw totoo ito. Pero hindi naman nila nag-deny na sila ay naka-red alert. Kaya yung lumabas sa social media kahapon na merong APC, may mga tangki-tangki, parang gano'n. Yung malaki ang gulong na sa loob ng karami gumalaw. Tinetesting lang daw yun, napakababaw naman kasi ng dahilan. Kaya naman nakakaduda talaga.
naka-uniforme at kumpleto ng armas yung mga pulis. Ano sabi nila, normal lang yun. Kaya, alam nyo, bilang background dito, veterano po ako sa pagko-cover ng kudita. Sa totoo lang, dito at sa abroad. Pinadala ko ng gobyerno nung panahon ng Iraq, Kuwait. Isa ako sa 9 na media man ay pinadala doon, ay kwento ko na sa inyo. Kaya sanay ako sawa. Talagang nagko-cover tayo kahit buhay ang nakataya. Dito sa atin, 7 kudita ng panahon ni Cory. Kung di ako nagkakamali, 4 lang ang totoo doon. Yung 3 doon, puro pananakot na lang sila lang. Kunwari nagbabari lang, pero puro patas naman ng bala. Yung pinaka-critical ng panahon ni Cory, 1989, hindi na kumuntik na dati naman ako doon ng tora-tora ng paghahulog ng pompa dyan sa likod ng Bangko Ginaldo. Alam na alam ko yung cover. Lahat ng militar at police na incumbent, lahat sila denial. Hindi totoo, walang kudita, tapos na yan, hindi na maulit. Pero after 1 week, pumuputok ulit. Nagkakaroon ng pag-aklas. After 1 month, meron ulit. Kaya lahat ng denial ng militar at police noon, wala nang naniniwala. Kasi after ng kanilang denial na hindi totoo yan, relax lang kayo. After 1 month, di ba ilang 7 kudita nga ng panahon ni Cory? Sunod-sunod. Kaya ngayon, hindi ko sinasabing itong denial ngayon ng PNP at ng militar, huwag natin paniwalaan. Kaya lang, nagdi-deny sila na walang ganito. Pero, gumalaw yung mga APC, yung malaking tangke, yung mga malaking gulong, yung malaking equipment ng militar dyan sa loob ng Aguinaldo, deployment. Ngayon, ang paliwanag exercise lang daw yun. Pinaiinit ang makina. Parang tinitingnan ko gumagana pa. Ano yun? Ang tagal-tagal nang wala namang balitang destabilization, hindi nyo pinagalaw ang APC, hindi kayo nag-report dyan sa loob ng kampo. Di ba? Wala namang ganyan. Ngayon, nagpumuntok yung destabilization. Sasabihin nyo, normal lang yan, wala. So, di ba? Kaya, paano kami maniniwala? Kailangan mag-imbestiga kayo. Unang-una, meron 2 memo na anilabas sa probinsya sa Mindanao at saka sa Northern Luzon na nagdideclare sila ng red alert. Ibig sabihin, may something. Tapos ang Campo Crame, may galaw na gano'n. Hindi naman kayo nag-deny dahil nakita sa video at picture sa social media kahapon. So, ganito. Ito pong destabilization plot, pagtatangkang pagpapagsak ng gobyerno, yan ang ibig sabihin. May mga dismayado umano ng mga militar at pulis sa ating pamahalaan. Kahit anong sabihin nyo na hindi ito totoo, nakakasira sa imahe ng bansa. Nakakasira sa political stability. Nakakasira sa pagsisikap ni Pangulong Marcos na mapaganda ang bansa. Bakit ganito? Alam natin natin, destabilization, fake nga ba? Fake news nga ba? Yan ang tanong. Sabi ng militar at police, fake news yan. Pero ngayon, nag-iimbestiga sila doon sa galaw ng ibang mga opisyal. Wow. Kaya ang tanong natin, bakit ba nangyayari ito? Well, ang akin pong analysis dito at opinion, ay dahil nga ako dito sa magkakasunod na kahit pa paano, merong natuwa at merong hindi. Malamang yun. Ito nga pong courtesy resignation. Hindi ko talaga ganun kadali yan eh. Talagang merong sipa yan. Tatagal itong usapang ito. Hanggang hindi natutukoy sino yung involved sa illegal activities ng Colonel at General, hindi matatapos ito. At ngayon nga, merong report eh. Ilang opisyalis daw ng PNP nanindigan na hindi talaga sila magpapile o magsusumite ng courtesy resignation. O, di ba? May problema kayo. Kasi ilan po yung ayaw? 996 ba? Ano nga ba? 996 o 956? Basta kulang-kulang ng 1,000 ang opisyal na general at colonel ang dapat mag-file ng courtesy resignation dahil ang gusto ng DILG Secretary, ng PNP Chief, approve ng Office of the President ng ating Pangulo. Inamin ng Pangulo, ito yun, kampanya niya sa cleansing sa ating hanay ng mga pulis. Kaya naman ginawa ito ng militar, ng ating pamahalaan, ng Pangulo, ang Secretary, kasi nga, mayroong kalokohang nangyayari. Na bakit nga ba itong mga general at police na ating pinapasweldo ay na-involve sa illegal drugs? Ngayon, doon sa issue naman ng military, ay dahil doon sa biglang pagpapalit ng chain of command or ng Chief of Staff kasi si General Bacaro biglang nagretiro, biglang nawala sa pwesto. Si Bacaro ang Chief of Staff na itinalaga ni Pangulong Marcos. At yung dating Chief of Staff na si Clemente tuloy, Centino. Si Centino, yan po yung Chief of Staff ni dating Pangulong Duterte, kung di ako nagkakamali, ng last year. Yan ang tinalaga ni Pangulong Duterte, kung di ako nagkakamali, na pinakahuli. Tama ba? Well, basta itinagaya ng Pangulo ng Chief of Staff dati. Pagpasok ng Marcos administration, tinanggal yan, inilagay si Bacaro. General Bacaro. Pero hindi naman nagretiro si Centino kasi sa ang Forestal General, yung Chief of Staff, hindi nagretiro si Centino nang siya palitan ni Bacaro. So hindi ma-promote si Bacaro, lagi lang siyang Lieutenant General, hindi maging Forestal General. So ang ginawa ngayon ng ating Pangulong Marcos as Commander-in-Chief, tinanggal si Bacaro at ibinalik si Centino, General Centino. So mayroong iba doon hindi man na dismaya. Kaya yan yung mga issue. Yung pagpapalit ng Chief of Staff at saka yung courtesy resignation na ginawa ng PNP.
Ngayon, pinapalabas nila, kaya naka-alert lahat dito sa Metro Manila dahil daw ng Black Nazarene. Nagamit pa yung Black Nazarene talaga naman. No? Anyway, good morning sa lahat ng mga deboto. Ingat po kayo ha. Sa mga deboto. Dahil sabi ng mga marami, mga 40 hanggang 50,000 yata kagabi. So ngayon, lalo na dadami yan. Ingat lang po. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po natatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundal ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.